Para sila magabayan namin. Kalusugan, kasama yung kalusugan, bata yan. Paano pag nagkasakit ng anak mo? Siyempre, alagaan talaga ng magulang yun. Nasa ating mga magulang, nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. Yun lang nga, alam kong mga pangunahing obligasyon ng magulang eh. Siyempre, yung unang pangunahin, yung pagkain ng mga bata. Pangalawa, yung pag-aaral. Yun ang obligasyon ng magulang sa mga bata, aming mga anak. Eh, yun lang nga, alam kong mga pangunahing obligasyon ng magulang eh. Ang unang-una sa lahat yung maliliit na bata, pakainin, asikasuhin ang pagpapakain sa umaga. Pangalawa, bago pumasok, paliguan at pag-aralin, papasukin. Kasi yung pag-aaral, para sa kanila lang lalo na pag sila'y nakatapos, hindi para sa amin, para sa kanila lahat yun. Tsaka bukod pa rin yung sa obligasyon namin, yung huwag silang maalis sa mga, para sila magabayan namin sa tulad ng pagdadrugs, yan na. Dapat nilang matutunan na huwag silang wala. Obligasyon naman natin palaking bata, number 1. At saka yung pag-aaral, yung kalusugan, kasama yung kalusugan, bata yan. At saka dapat lumaki ang bata na may alam na salita ng Diyos. Para kung lumaki man sila, ika nga, yung sa kaibigan, hindi na niya hiwalayan kung matutunan niya kung bata. Siyempre, kailangan ialagaan yun. Pag-aalaga sa anak, yun ang number 1. Paano pag nagkasakit ng anak mo? Siyempre, aalagaan talaga ng magulang yun. Siguro ang damdamin ng magulang sa anak ay siyempre pagmamahal talaga. Yun ang number 1. Pagmamahal, pag-aalala sa anak. Yun talaga ang ano ng magulang. Kasi siyempre anak mo yan. Hindi mo kailanman ay hindi mo dapat pabayaan yan. Kahit yan sabihin mo nasagot sa'yo, talagang bagay mamahalin mo talaga yan. At saka yun ay maintindihan niya ng anak. Na gano'n pala ang magulang ko. Kahit ako ay nasagot, mababang loob pa rin ang kanyang pinatutungo sa anak. Obligasyon namin, mga magulang sa ating mga anak, siyempre, palakihin natin ng mabuti ang ating mga anak. Paano paraan? Unang-una, bigyan sila ng magandang puhunan or ipamana natin ng magandang aral. Makatapos sila ng pag-aaral para po magkaroon sila ng mga magandang kaugalian at asal. Pangalawa, ilapit lalo sila sa ating Panginoon. Alam natin na lahat tayo, patulad ko bilang isang ama na isang sagrado katoliko, na kami po ay naniniwala na ang ating Panginoon ang ating sandigan. Palagi sa araw-araw. At bilang isang kapitan naman, isang ama ng ating barangay, tungkulin ko din po pangalagaan ang ating mga kabataan dito sa ating barangay. Paano po ang ginagawa natin? Nagkakaroon po tayo ng mga free workshop program, community service program, sports development program. Binibigyan po namin ng magandang programa ang mga kabataan dito nang sa ganon, nababantayan, naalagaan at naaruga namin sila at iniiwas namin sila sa masamang bisyo or sa masamang mga gawain dito sa aming barangay. Anuman ang kahinat na ng mga anak natin, siguradong apektado tayo bilang isang mga magulang. Nasa ating mga magulang, nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. So kung maganda ang magiging pagpapalaki natin sa kanila, ibig sabihin, sigurado, maganda rin ang magiging resulta ng pagpapalaki natin sa ating mga anak. Pagmamahal, gabay at pangangalaga. Ito ang pangunahing obligasyon ng magulang sa kanyang mga anak para lumaki sila na may tiwala sa sarili at may tamang ugali. Ipinapakita ng psychology na ang consistent na emotional support at guidance mula sa magulang ay mahalaga sa healthy development, self-esteem at resilience ng bata. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Ang ganap na taong lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. So, pangunahing obligasyon ng magulang, lumakad ka sa pagtatapat. Yun ang pangunahin nating obligasyon. Hindi ang pangunahin nating obligasyon para maging mapalad yung ating anak. Mag-aral ang anak, makatapos. Kahit magwalang hiya ka. Ha? Kahit na ikaw ay magwalang hiya, basta mapatapos lang ang anak mo.
Mapalad ba yung anak mo? Ang mamamana nun, kawalang hiyaan din. Hindi naman kasi ang pagiging mapalad ng anak, kung nakatapos. Hindi, kahit hindi nakatapos. Kung ang naging magulang mo'y ganap na taong lumalakad sa pagtatapat niya sa Diyos, mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Yun ang hindi matututulang salita ng Diyos. Kaya ang pangunahing obligasyon ng magulang, ang makatarungan, magpakamatuwid kang magulang. Lumakad ka sa pagtatapat sa Diyos, yun ang pangunahin. At ikaw naman anak, para makatarungan, susunod ka naman sa katapatan ng magulang mo. Kasi ang ganap na taong lumalakad sa pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ayun, yun ang susundan mo, yung katapatan ng iyong magulang. At yung magulang, dapat namang sumunod din sa Diyos. Ano ang gagawin ng magulang sa anak? Ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, upang kung tumanda siya ay huwag niyang hiwalayan. Bata pa, pinapaturuan na sa atin ng ating mga anak. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Yun. Ano yan makatarungan din yan Bakit? Yung pagtuturo sa anak, alam nyo yung mga mestra sa eskwela, nagsusunog ng kila yon para maturuan ng mga bata. Merong mga mestra natitibi sa konsumisyon Ang pangkaraniwang sakit ng mga teacher sa Pilipinas, TB. Tuberculosis. Bakit? Natutuyo sila dahil sa pagtuturo sa mga bata, sa konsumisyon sa bata. Pero panibasa, hanap buhay nila yon. Matiyaga silang nagtuturo. Marami silang tinitiis na, merong mga bata kasi, halimbawa, 50 yung estudyante mo, 50, merong mga rebelde dyan, may galing sa iba-ibang pamilya, merong mga bastos. Kaya, ang konsumisyon ng mestra, napakarami Kaya yung mga bata, mahirap nang magturo Pero, obligasyon ng magulang yan, tuturuan mo yung bata, tuturuan mong manalangin, tuturuan mong gumalang sa matatanda, tuturuan mo sa pakikipaglaro sa kapwa bata, tuturuan mo. Hindi naman ang ituturo mo, pag sinuntok ka anak, basagin mo pagmumuka, hindi gano'n. Ang ituturo mo yung aral at batas ng Panginoon, sabi sa Biblia. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, upang kung tumandaman siya, huwag niyang hihiwalayan. So may obligasyon ang magulang sa anak, pagtuturo ng daan na dapat niyang lakaran. It is our main obligation as parents. Turuan natin ang ating anak mula sa pagkabata. Para kung tumanda na siya, nandun na siya sa daan. Hindi na siya hihiwalay dun sa daan na yon. Yan ang obligasyon. Makatarungan niya ng mga magulang na maglagay ka ng oras para maturuan ng anak mo. Maglagay ka ng concern para maturuan ng anak mo. Hindi lang basta pinababayaan mo siyang kung sino-sino nagtuturo. Dapat nag-aaral sa eskwela yung mga anak nyo, kaantabay din kayong magtuturo. Na ang ituturo niyo naman ang saway at aral ng Panginoon.